Mapagpalang gabi po sa bawat isa na nakikiisa sa akin sa umaga pong ito. Yan siya na po. At tayo po ay nagpapasimula na po ng gawain po para sa ating Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na makiisa po sa akin sa pag-awit at sa pananalangin po. At ito pong live na to ay mula po sa District 6 sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. At ako po ay under ni Pastora Christy Kasunuran sa Door of Faith Lamesa po. Nanyayahan ko po kayo na magbigay ng papuri ng pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po dun sa awitin natin, kung sa sariling lakas sa asa, darating ang kabiguan at pagdurusa. Kung tumalikod sa iba'y magtiwala, pag-asa ay unti-unting mawawala. Dahil ang ating Diyos po ay kung umibig ay tunay, ay hindi po talaga niya tayo pa iiwanan at pababayaan po. Kaya awitin po natin ito na hindi lamang po dahil alam natin yung lyrics o yung kanta, kundi dahil ito po yung pinaniniwalaan at pinangahawakan po natin sa ating mga buhay. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God. Kung sa sariling lakas sa asa, darating kabiguan at pagdurusa. Kung tumalikod sa iba magtiwala, pag-asa ay unti-unti mawawala. Kapayapaan sa buhay mararanasan, kung pag-ibig sa Diyos ilalaan. Mga kasalanan ay Kanyang lilimutin, hatid Niya'y ganap na buhay. Ang ating Diyos kung umibig ay tunay, hatid Niya ay isang bagong buhay. Ang isang pusong taos, babaguhin Niyang lubos, dakilang pag-ibig ng Diyos. Minsan pa po, kung sa sariling lakas sa asa, darating ang kabiguan at pagdurusa. Kung tumalikod sa iba magtiwala, pag-asa ay unti-unti mawawala. Kapayapaan sa buhay mararanasan, kung pag-ibig sa Diyos ilalaan. Mga kasalanan ay Kaniyang lilimutin, hatid Niya'y ganap na buhay. Ang ating Diyos kung umibig ay tunay, hatid Niya ay isang bagong buhay. Ang isang pusong taos, babaguhin Niyang lubos, dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang ating Diyos kung umibig ay tunay, hatid Niya ay isang bagong buhay. Ang isang pusong taos, babaguhin Niyang lubos, dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang isang pusong taos, babaguhin Niyang lubos, dakilang pag-ibig ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng Diyos.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinapupurihan ka po namin, sinasamba, dinadakila. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong harapan, Lord God, sa inyong pangalan, sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na patuloy po namin nararanasan. Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyong harapan sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang kami po ay makakapag-aral at makapagbigay po ng papuri sa inyo, Lord God, sa pag-aaral nga po namin ng iyong salita. Maraming salamat po sa pribilehiyo ito, Lord God. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng panibagong pagkakataon para po maunawaan at matanggap namin yung mensahe niyo para sa bawat isa, Lord God. Patuloy niyo nga po kaming gabayan, Panginoon, sa pag-aaral namin ito. Buksan niyo po yung aming mga puso't isipan at hayaan niyo po na matanggap namin, Panginoon, ng buong buo yung mensahe mo sa umagang ito, Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, na ito rin po ay tumimo sa aming mga puso't isipan at maging gabay po namin ito sa aming buhay paglilingkod, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy po kami lumalapit sa inyo at hindi lamang po sa umagang ito, Panginoon, kundi sa bawat minuto at bawat segundo ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Lord God. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito, Panginoon, para po sa bawat isa, Lord God. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na yung mensahe na nais niyo na matanggap ng bawat isa, Lord God, ay matanggap po namin, Panginoon. Iisa lamang po yung aming pag-aaralan, Panginoon, ngunit may kanya-kanya po kaming mensahe na inaasahan mula sa inyo, Panginoon. At alam namin na hindi kami mabibigo, Panginoon, dahil kakausapin niyo po kami, Lord God. Kaya maraming salamat po. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo at katagumpayan na nanggagaling sa inyo ang patuloy namin na pinangahawakan, Panginoon, at inaasahan, Lord God. Dahil kayo po ang Diyos ng tagumpay, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdawalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa at kung kayo po ay may mga tangang Biblia, makapagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Santiago. Santiago 1, 2 hanggang 4 or sa James chapter 1 verses 2 to 4 po. Kung kayo po ay may mga tangang Biblia, makapagbukas po kayo sa akin. Kung wala naman po, pakinggan po nating maigi itong babasahin ko po na mensahe ng Panginoon para po sa bawat isa. Ulitin ko po sa Santiago 1, 2 hanggang 4 or sa James chapter 1 verses 2 to 4. Ang sabi po dito, Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay, sa Biblia naman po dito sa binasa natin, ay tungkol po ito sa atin pong mga pinagdadaanan. Ay, alam ko po, hindi po tayo exempted sa mga problema or sa mga, sabi nga po dito, ako nakikita niyo po yung title po nung live, God's Purpose in Suffering. Suffering po yung ginamit kasi alam naman po natin na hindi po madaling mabuhay. Amen po ba? Hindi po madali na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi rin po madali na sa araw-araw ay humaharap tayo ng mga trials or ng mga pagsubok. Ngunit ito po ay pinapahintulutan po ng ating Panginoon. Bakit po? Hindi po para pahirapan po tayo or para po tayo ay para kung ano man, kundi ito po ay para po sa atin lamang din po. Ito po yung sinasabi na kaya po tayo pinaparanas ng ganito dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay gusto niya ay maging matatag tayo at gusto niya po na maging ganap po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil alam naman po natin na sa araw po ng pagbalik ng ating Panginoon, ang mga ganap lang po talaga ang makakasama po pabalik doon sa langit na bayan. Amen po ba? Kaya po tayo ng mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi po para sa ating mga sarili lamang po, kundi para po sa ating Panginoon at dahil po sa Panginoon. Dahil yung main goal po natin, amen po ba, ay makaakyat po ng langit, sa langit na bayan at makapagpuri po ng sama-sama. Amen po ba? Kaya po, ito po mga napagdadaanan po natin dito sa lupa.
hindi po talaga madali, amen po ba? Meron po mga simpleng pagsubok, may mga parang kala mo pinagsukluban ka na ng langit at lupa, or parang yung sinasabi nila na pasan mo ang mundo, yung mga ganong paghihirap po. Pero isa lamang po ang tiyak doon sa mga paghihirap na yon, yun po ay ang kasama po natin ng ating Panginoon, amen po ba? Kaya wag po tayong matakot doon sa mga darating or sa mga nagdaang pagsubok at sa mga darating pa. May mga darating pa po, amen po ba? Kasi nga po, hindi pa po tayo talagang tapos na dito sa buhay natin dito sa mundo. Dahil hanggang ngayon po, buhay pa rin po tayo. At hanggang sa araw po ng pagbalik ng Panginoon or sa araw po ng sa huling araw natin dito sa lupa, na kung tayo man po ay namatay na or ganyan po, ay ayun po, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. Amen po ba? Hindi po talaga mawawala yung problema. Kahit po sabihin natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon, tayo po ay lingkod ng Panginoon, hindi po mawawala yung problema natin. Amen po ba? At ang sabi pa nga po pag daw po tayo naglingkod sa Panginoon, mas dadami po yung problema, which is tama naman po. Amen po ba? Kasi po, tayo po habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, habang yung relasyon po natin sa Kanya ay mas lumalalim, or po yun, mas tumatatag, mas lalo pong niyayangig, or parang mas lalo pong gumagawa ang kaaway para po tayo ay mapahiwalay po sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya wag po tayo magtaka na nung tayo po ay hindi pa po naglilingkod sa Panginoon, parang ang dali-dali lang ng buhay. Especially sa financial po. Di ba po, pag financial na po yung nagiging problema natin, parang ang hirap-hirap niya na. Amen po ba? Kasi sa panahon naman po talaga natin, hindi po magiging madali pag wala po tayong hawak na pera. Amen po ba? Pero ayun po, wag po tayong magpapatinag kasi ang Panginoon naman po natin, kayang-kaya po ibigay yung mga pangangailangan natin. Amen po ba? Wala pong imposible sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon po natin, hawak niya lamang po yung mundo. Kayang-kaya niya pong ibigay yung mga pangangailangan natin. Amen po ba? Na kahit gaano man kamahal yung kailangan natin, or kalaki yung kailangan natin, or kaliit yung kailangan natin, kayang-kaya yan ibigay ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang po natin ay manampalataya po na ang ating Panginoon ay patuloy na gumagawa po sa ating mga buhay. Amen po ba? Huwag po natin kakalimutan na tayo po ay lingkod ng ating Panginoon, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kasi minsan po, pag dumadaan po tayo sa mga hirap, mga mga trials nga po, or sa mga ganyan po na paghihirap po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, nakakalimutan natin na yung Panginoon na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng mga Diyos. Alam niyo po yun, na ibig sabihin po, kayang gawin ng Panginoon lahat, pero dahil tayo po ay nahihirapan, nakakalimutan natin. Amen po ba? Guilty po ba tayo sa part na yun? Kasi personally po, syempre po, may mga times po na nagigilty din po ako sa bagay na yon. Kasi alam niyo po yun, yung masyado ka ng nakafocus doon sa problema, or nakafocus doon sa kinakaharap natin, na nakalimutan na natin kung sino yung kasama natin. Amen po ba? Kasi nakafocus tayo Di ba ang sabi nga po, focus unto the Lord. Di ba po? Kailangan po makapag-focus po tayo sa ating Panginoon para po mapagtagumpayan po natin lahat. Amen po ba? At dito rin po sa ating pong pinag-aaralan ngayon na pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na dito po sa binasa natin. Mga po yung title po natin is God's Purpose in Suffering. Kasi minsan po hindi natin maunawaan na bakit nga ba pinapahirapan ako ng ating Panginoon. Alam niyo po yun, yung mga times na po na sobrang bigat na po tayo, napapaisip po tayo ng mga ganyan. Meron pa nga po na yung parang hindi na tayo wala na ang ating Panginoon sa buhay natin, yung mga ganyan po. Kaya po tayo nakakaranas ng mga problema, tulad naman po ng binasa natin. Ito po ay para tumatag tayo. Amen po ba? Kasi kaya po tayo nakakaranas ng mga ganyan po, mga pag-uusig, para po makita sa atin kung hanggang kailan tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Hanggang kailan ba natin kayang panghawakan na pinaglilingkuran natin siya?
Hanggang kailan ba natin kayang ipaglaban na ang Panginoon natin ay tunay na Diyos at tutulungan niya tayo? Pag ba tayo ay masyado nang nahihirapan, maipaglalaban pa po ba natin ang ating Panginoon? Alam niyo po yun na tinetest po tayo. Tinetest po tayo ng ating Panginoon or tayo po ay tinetest po ng buhay natin sa ating pong paglilingkod po natin sa Panginoon na kung tayo po ba ay hindi na napupunta doon sa ano po yun, yung sa sarap ng buhay, yung parang sobrang dali ng buhay, yung ganyan. Pag wala na po ba tayo doon sa mga puro saya, puro sarap, o doon sa mga positive ng nangyayari sa buhay natin, kaya pa ba nating maglingkod sa ating Panginoon? Alam niyo po yun, isang illustration na lamang po dito ay yung sa praise and worship po. Alam niyo po yun, yung pag nagkakantahan po tayo sa ating mga simbahan. Pag praise po, yung sa mga mabibilis na kanta, nagpupuri po tayo sa Panginoon, di ba po? Sumasayo pa po tayo, pumapalakpak po tayo. Pero pag dumating na po sa worship, may mga pagkakataon po na, or may mga tao po na, hindi na po sila nakakapagpuri sa Panginoon. Parang ang nangyayari po, naboboard po sila doon sa mga ganong awitan na malulungkot, yung mga ganyan. At minsan po, hindi na sila nag-focus, hindi na sila nagpupuri sa ating Panginoon. At yung iba naman po ay parang nakatayo na lang po doon, pinapakinggan na lamang po yung kanta, hindi po nananalangin or kung ano man. At yun po yung nagiging illustration po sa atin sa ating mga buhay na pag ba tayo ay masaya lang, tsaka lang tayo magpupuri sa ating Panginoon. Pag tayo ba ay malungkot na, ay hindi na tayo magpupuri sa ating Panginoon. Titigil na ba tayo doon sa pag-awit ng papuri para sa Kanya pag tayo ay nahihirapan or pag tayo ay nalulungkot? Yun po yung tanong sa atin eh. Syempre po, bilang lingkod po ng ating Panginoon, kailangan po natin magpuri sa Panginoon sa kahit na anong estado ng buhay natin, naghihirap man po tayo, na nagugutom man tayo or inaantok man tayo or kung ano man. Dapat yung puso natin nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Ang pagpupuri naman po kasi sa Panginoon, hindi naman po sa pag-awit lang or sa pagsayaw, pagpalakpak sa ating Panginoon. Marami pong way para po makapagpuri po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Di ba nga po sabi po, sa ating pong pagpupuri, nagagalak po ang ating Panginoon. At sabi din po sa kanya pong salita na yung ating pong bawat ginagawa ay nawa po ay maging kagalak-galak or maging katuwa-tuwa sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, kahit na ano man po yung gawin natin, di ba po gagawin po natin ito para po sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Ibig sabihin po nun, may pagpupuri po yun. Kaya po, hindi lamang po na, wag po natin limitahan yung sarili natin sa pagpupuri lang sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagpalakpak, kundi sa bawat gagawin po natin. Gawin po natin ito bilang pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen po ba? At ayun nga po, sa bawat trials po na dumadating sa ating mga buhay, kailangan po nating alalahanin na yung trials po, hindi po yan nawawala. Or hindi po yan, hindi yan magpapahinga. Hindi yan napipigilan. Ayan po. Sabi nga po dito sa verse 2 po, basahin po ulit natin yung verse 2. Sabi po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi po, maging magalak daw po tayo pag tayo po ay nahihirapan na, pag tayo po ay nagkakaroon na ng pagsubok. At ang sabi naman po dito, sa number 1 po, trials are inevitable. Ibig sabihin po, hindi po may iwasan. Trials are inevitable, sabi po doon sa verse 2, na ayun nga po, magalak daw po tayo sa bawat pagsubok na kinakaharap natin or kakaharapin po natin. Bakit po? Kasi, ayun nga po yung magpapatatag po sa atin. Yun po yung magbibigay sa atin ayun po yan ng kalakasan para magpatuloy. Alam niyo po yan na, ito po yung magbibigay sa atin ng push para makapagpatuloy pa po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya wag po natin kalimutan na ang mga pagsubok po, inevitable po yan or hindi po mapipigilan or alam niyo po yan, nakafix na po yan sa ating mga buhay. Na pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, actually kahit hindi po naglilingkod sa Panginoon, nagkakaroon po ng pagsubok. Pero tayo po ng mga lingkod ng ating Panginoon, mas sinusubok po tayo para nga po tumatag yung pananampalataya natin. Amen po ba? Dahil hindi naman po may iwasan yan eh. Di ba po? Yung mga bagay na gano'n, mga pagsubok. At kahit na ano pa pong klase ng pagsubok sa physical man po yan, emotional, spiritual, or sa kahit na ano man po, alalahanin po natin na ito po ay part po ng
Christian journey natin or ng spiritual journey po natin, spiritual life po natin. Ito po ay part of the plan. Part po ng plan ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong wag po tayong matitinag doon sa mga pagsubok na yon. At sa number 2 naman po, testing produces perseverance. Or dito po ay, sa verse 3 naman po, basahin po natin ulit. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Ayan po. Na yung katulad nga po ng sinasabi ko kanina, na ang pagsubok po, or yung, mga trials po na binibigay po sa atin, ay ito po yung magpapalakas sa atin. Amen po ba? Yung sa perseverance po, ang alam ko po, yun po yung hindi tumitigil, or hindi sumusuko. Ayan po. Na pag tayo po ay patuloy na tinetest ng ating po mga problema or ng ating po mga suffering, ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas para hindi sumuko, para hindi po tumigil doon sa pagtitiwala at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya ito po ay napakahalaga na tayo po ay na nagpapatuloy po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin na pag tayo po ay mas nagpapatuloy, mas natututo tayo. Amen po ba? Alam niyo po yung pag may pinapaaral po sa atin, hindi naman natin siya matututunan sa isang sa isang upuan lang. Halimbawa po sa instrument. Gusto natin matuto mag-drums. Hindi naman tayo matututo kung isang beses lang po tayo nag-practice. Amen po ba? So kailangan magtuloy-tuloy tayo. Kailangan walang tigil na talagang ibibigay natin yung puso natin doon sa pag-aaral na yun. Hanggang sa maging maayos na yung pagtugtog natin. Amen po ba? Ganun din po sa ating pong mga buhay, sa bawat paghihirap or sa bawat trials po, na doon po talaga makikita kung kaya po ba talaga natin. Amen po ba? Kaya wag po tayong susuko sa isang problema lamang po, hindi rin po sa dalawa or sa tatlo or sa kahit na gaano pa dun kadami, wala po tayong dapat sukuan dahil ang ating pong Panginoon ay mahawak po ng mundo na hindi niya po tayo susukuan. Patuloy niya po tayong iingatan at palalakasin. Magtiwala lamang po tayo doon sa kanyang gagawin. At sa pangatlo naman po, sa panghuli, perseverance leads to maturity. Ayan po. Yung perseverance po, ulitin po, perseverance leads to maturity. Sa verse 4 naman po yun. Ang sabi po sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito na po yung dulo. Yung dulo po ng ating mga paglilingkod po sa ating Panginoon. Pag tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po tayo tumigil kahit na anumang pong trials yung dumating sa ating mga buhay. Magpupunta po tayo doon sa maturity na gusto ng ating Panginoon, which is yun na po yung spiritual maturity po ito. Yung maturity po na hindi na po tayo, po yun, na hindi na tayo sumusuko sa mga simpleng paghirap or sa kahit dun sa mahirap na trials talaga, yung parang extreme na trials yung ibinibigay sa atin. Hindi na po tayo susuko kasi naiintindihan na po natin na ito po ay bigay lamang po ng Panginoon para po tumatag tayo. Amen po ba? Hindi na po tayo nayayanig or hindi na po tayo nayuyugyog doon sa mga ganong paghihirap kasi nananampalataya po tayo doon sa gagawin po ng ating Panginoon. Kaya ayun po, na pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, magpatuloy lamang po tayo. Wag po tayong tumigil sa alam niyo po yan, sa paglaban. Kasi pag tumigil po tayo sa paglaban, wala na po, talo na po tayo. Amen po ba? Di ba po yung sinasabi nila na quitters never win. Amen po ba? At yung winners daw po, they never quit. Kaya tayo po ng mga lingkod ng Panginoon, alam po natin na tayo po ay tagumpay na. Kaya wag po tayong susuko. Wag po tayong titigil sa paglaban po sa kahit na ano man po na iharap sa atin. Kasi ang ating pong Panginoon, Diyos ng tagumpay. Hindi, nakakahiya naman po, amen po ba? Na yung pinaglilingkuran natin ay Diyos ng tagumpay, tapos hindi tayo magtatagumpay. Kaya tayo po ay magpatuloy lamang po, kasi ang mga nagpapatuloy, pinagtatagumpayan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi man
hindi man natin makikita ngayon yung tagumpay talaga na wala na talaga, makikita po natin yan sa takdang panahon ng ating Panginoon, which is yung pagbalik niya po, or pwede pong mauna tayo, mga ganyan. Hindi po natin alam kung ano po yung kinabukasan, pero isa lamang po ang tiyak, ang Panginoon po ay Diyos ng tagumpay, kaya po tayo ay pagtatagumpayin din po ng Panginoon, as long as hindi po tayo mawawala sa ubasan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ayun po, wag po sana tayong panghinaan ng loob. Magkakaroon po tayo ng mga pagsubok, magkakaroon po tayo ng mga paghihirap, pero alalahanin po natin na ito po ay pinahintulutan ng ating Panginoon dahil siya rin naman po yung tutulong po sa atin. Alalahanin din po natin na hindi po tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kaya. Amen po ba? Maraming salamat po. At inaanyayahan ko po kayo sa pangwakas na panalangin. Kung kayo po ay may mga prayer request, pwede po kayo mag-comment dyan. Kung hindi ko man po mabasa ngayon at maisama sa ating pong closing prayer, ay isasama ko po kayo sa aking mga personal prayer. At para mabasa na rin po ng iba, at maisama din po nila kayo sa kanilang mga personal prayer po. Ayan po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord God. Pinapupurihan ka namin, sinasamba, tinadakila. Panginoon, maraming salamat po sa muling paalala sa amin na itong mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ay kaya po naming mapagtagumpayan dahil kayo po yung aming mga kasama, Lord God. Kaya maraming salamat po dahil kayo po yung Diyos ng tagumpay na patuloy na magbibigay at nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan, Lord God. Hindi man po namin ito kaya, Panginoon, ngunit kung kami po ay magtitiwala at mananampalataya sa kaya po ninyong gawin, Lord God, ay makakayanan po namin lahat ng suffering, Panginoon, lahat ng trials, Panginoon, at lahat ng challenges sa aming mga buhay, Lord God. Dahil kayo po yung aming kasama, Panginoon. Mananampalataya kami, Panginoon, na kung sa iyo kami magtitiwala at mananampalataya, hindi kami matatalo, Panginoon, o at kami po ay patuloy na magtatagumpay doon sa mga pagsubok na ilalaan po sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming buhay paglilingkod, Panginoon. Wala po kaming ibang nais, Lord God, kundi ang makapagtagumpay at makapunta po dyan sa langit na bayan sa inyong takdang panahon, Panginoon. Kaya patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo pong ingatan ng bawat isa, Panginoon. Kalakasan na nanggaling sa inyo, patuloy po namin inaasahan, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang aking mga kapatid sa pananampalataya at hayaan niyo po na na sa bawat pagsubok na kakaharapan namin, Panginoon, maalala po namin na kasama po namin kayo at patuloy na bibigyan niyo po kami ng kalakasan, ng katagumpayan, Panginoon, at kayo po yung patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon, ng comfort na pangangailangan namin, Panginoon. Alam po namin na wala po kayong binibigay na pagsubok sa bawat isa ng hindi po namin kaya, Panginoon. Ngunit patuloy pa rin po kami hihingi ng inyong tulong, Panginoon, dahil kung kami lamang po, Lord God, ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya maraming salamat po dahil alam namin na hindi pa man kami nananalangin, Panginoon, tumutugon na po kayo doon sa aming mga panalangin, Lord God. Kaya maraming salamat po at patuloy niyo po kaming gabayan, hindi lamang po sa umagang ito, Lord God, sa isang buong araw na ito, kundi sa buong buhay namin, Panginoon. Kayo na po yung patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon, at hayaan niyo po, Lord God, na kahit na anuman po yung gawin namin ay magbigay itong papuri sa inyong harapan, Panginoon. At patuloy po ninyo kaming pagtagumpayin, Panginoon, hindi lamang po sa umagang ito or sa araw na ito o sa gawaing ito, Panginoon, maging higit sa aming buhay, sa aming mga buhay paglilingkod, Panginoon, katagumpayan na nanggagaling sa inyo, ang patuloy po naming inaasahan, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung hindi niyo po kami tutulungan, Lord God. Kaya maraming salamat po dahil alam namin, Panginoon, na tagumpay na po kami, Panginoon, dahil kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo kahit na anuman po yun nangyayari sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po, Lord God, sa susunod nga po, Panginoon, na bagong taon, Panginoon, ito po ay patuloy kami na magpupuri sa inyo, Panginoon, at patuloy kami mananampalataya sa araw-araw po namin pamumuhay, Lord God. Kaya maraming salamat po. Patuloy din po kami nagpapasalamat sa bawat trials na pinagdadaanan namin, sa bawat challenges, sa bawat suffering nga po na pinagdadaanan namin. Dahil dito po nahahayag, Panginoon, yung kadakilaan nyo, Panginoon. At dito po kami mas tumatatag, Lord God. Kaya maraming salamat po. Yun din po sa pagpapala na binibigay nyo sa bawat isa, Lord God, sa bawat blessings. Maraming salamat po, Lord God, dahil ito po ay
binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord God. Patuloy niyo nga pong pagpalain ang aking mga kapatid sa pananampalataya, pagpapala na nagmumula sa inyo, patuloy na sumagana sa kanilang mga buhay, Lord God. At kung paano niyo nga po silang pinagpapala, gawin niyo rin po silang pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy po kaming nananampalataya na ang aming mga dalangin, Panginoon, ay natupad na po, Lord God, at kayo na po yung patuloy na tumutugon sa aming po mga dalangin. Maraming salamat po sa inyo po namin binibigyan lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa at kayo po ay patuloy na mapagpalain po ng ating Panginoon at God bless po and Happy New Year po sa bawat isa.